Dati sinasabing ang Barca ni Pep ang sukdulan ng pisika at hindi na maulit ang ganong opensa. Pero ngayon, nabago na ang kasaysayan. Kakagawa lang ni Hansi Flick ng imposible. Manatili hanggang dulo dahil ikukumpara natin ang Barca ni Flick at ang Barca ni Pep Guardiola. Sino ang mas magaling? Malalaman natin ngayon. I-like at mag-subscribe para sa higit pang video tulad ng kasaysayan ng Barca, pare, kasaysayan at kasalukuyan. Syempre, dahil malalaman natin ang lahat ng detalye, tara na sa video. Sisimulan ko ang video na ito sa pagsasabing parang mas maganda ang nakaraan. Pero kay Rafinha, makikita natin ang kasalukuyan. May isa tayong dekalibran manlalaro na muntik nang mapasama nung nakaraang taon. Sa tingin ko, dapat siya ay nakapasok sa top 3 at nanalo ng Ballon d'Or. Hindi yun nangyari. Pero naniniwala akong nag-iwan siya ng season na di natin malilimutan. At syempre, ang isang larawan ni Messi ay nagbibigay sa atin ng nostalgia. Nagbibigay ng isang pakiramdam na naranasan natin noong mga nakaraang panahon. At sa totoo lang, ako, sa aking sarili, akala ko hindi na ito mauulit pa. Ngayon, hindi lang pinakamahusay na manlalaro ang pag-uusapan natin, kundi pati kung mas magaling ba ang koponan ni Flick o ni Pep Guardiola based sa datos. Unahin na natin na susurin natin ang unang 105 laro ni Flick at ang unang 105 laro ni Pep Guardiola. At based sa mga datos, makikita natin na ang Barca ni Pep sa mga laro ay nakapagtala ng 250 goal na talagang napakarami. Isaalang-alang nyo rin ang datos na ito. Dahil na ang Barca ay nagbigay galang sa Real Madrid at wala rin silang magandang kasaysayan noon. At bukod pa sa isang paglilinis na talagang walang saysay, dahil si Pep Guardiola mismo ang nagpasimula ng pag-alis ni Ronaldinho at Deco, pati na rin ng iba pa. Kaya sa totoo lang, itong Barca na ito sa simula ay hindi talaga maganda ang itsura, pero ang pagdating ni Guardiola ang nagbago ng lahat. At ayon, bilang buod, ang team na ito ay parang isang tunay na makina. Hindi lang dahil sa paraan ng paglalaro nila ng football, kundi pati na rin sa mga goal na ginagawa nila. Pero higit sa lahat, dahil sa mga superstar. Dahil kina Messi, Xavi, Iniesta, Henry, at eto. Sila ay mga manlalarong parang mula sa ibang mundo na nagpapakilig at nagpapadama ng matinding passion sa football. Maraming na in love sa Barca dahil kay Pep, pero mas maraming goals ang nagawa ng Barca ni Hansi Flick. Ayan, 105 laro, 303 goals. Sa totoo lang, nakakabilib ito para sa akin kasi di ko inasahan ang datos na ito. Mas maraming goals ang Barca ni Flick kaysa sa Barca ni Pep Guardiola sa kasaysayan. Kailangan nating linawin ito. Totoo na, mas marami tayong goals kay Flick pero ang Barca ni Pep Guardiola ang nakakuha ng lahat ng titulo sa sextuple na iyon. Totoo, halos nakuha na ni Flick ang lahat pero ang laban kontra Inter ang sumira sa kanilang pangarap. Kahit ganon, naniniwala akong may pambihirang record si Flick pero suriin pa natin ng mas malalim ang Barca ni Flick. Simula pa lang, kilala na ang Aleman na coach sa mataas niyang linya, depensa sa gitna ng midfield at madalas kailangang bumalik ng higit 40 metro sa likod. Siyempre, ito ay isang bagay na ginagawa na niya noon pa sa kanyang national team kasama ang Alemanya. At totoo na simula pa lang ay pinupuna na si Flick dahil sa sobrang delikado niyang laro. Totoo naman, kasi gaya ng sabi ko, naglalaro ka na may higit 40 metro sa iyong likuran. Isa pang totoo, si Flick kahit matalo, lagi niyang sinasabi na hindi niya babaguhin ang kanyang pilosopya. Isang bagay na tatak ni Pep Guardiola at syempre, ang tagumpay ni na Flick at Guardiola ay nakasalalay sa isang mahalagang tao. Isang tao na halos lahat ay inaasikaso. Syempre, sa tulong ng kanyang mga kasama pero nakatutok ang pansin sa number 10. Isa ay si Messi, ang isa naman ay si Lamine Yamal at hindi ko napapasukin kung sino ang mas magaling dahil syempre, para sa akin, pareho silang nasa napakataas na antas higit pa sa karaniwan. Si Messi, ang pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ay malapit nang magretiro habang si Lamine ay nagsisimula pa lang na may magagandang record. Napag-usapan na rin natin ito sa ibang video. Si Lamine Yamal mismo sa edad na 18 taon sa ngayon at pansamantala lang ay mas mataas ang mga numero kaysa kay Leo Messi. Hindi ibig sabihin na mas magaling o mahina siya, kundi mas marami lang naabot si Lamine Yamal kaysa kay Messi sa ganitong edad. Magagawa kaya niya ito sa hinaharap? Mahirap man pero posible. Sige, bibigyan kita ng 3 segundo para i-like ang video na ito. Salamat!
At kung ipagpapatuloy natin ang paghahambing, masasabi nating mas vertical ang Barca ni Flick kaysa sa Barca ni Pep. Ang Barca ni Pep kailangan ng halos 600 hanggang 700 pasa bago maka-score. Samantalang sa Barca ni Flick, nakita natin kontra Newcastle na minsan 3 hanggang 5 pasa lang. Obra maestra talaga yon. Mabilis makarating sa goal ang Barca. Uulitin ko, hindi ko sinasabing mas magaling o mahina, pero kung tatanungin ako, mas gusto ko ang mas vertical na Barca, ang Barca ni Flick. Bakit? Simple, kasi ang Barca ni Pep. Minsan, pwede ka pang mainip kapag hindi nila makita ang tamang butas o espasyo. Sina Xavi, Iniesta at Sergi Busquets ay parang mga arkitekto ng football. Laging hinahanap ang bawat milimetro at sentimetro. Kay Leo Messi, Eto'o, Henry o iba pa, ang Barca tulad ng sabi ko, sa 3 pasa lang, nasa harap na agad ng goalkeeper at nakakagawa ng goal. Ngayon, heto na. Kaya pumunta ang lahat sa video na ito para maalala ang napakagandang lineup na para sa akin ay kamangha-mangha. Ang Barca ay naglaro kasama sina Victor Valdez, Eric Abidal, Piqué, Marquez at Dani Alves. At sa gitna ng field ay naglaro sina Yaya Touré, Xavi at Iniesta. Kakapasimula pa lang ni Busquets noon at ang forward line syempre ay natatangi at hindi malilimutan kasama sina Messi, Henry at Samuel Eto'o. Sa totoo lang dapat kong masasabi na ito, marahil ang isa sa pinakamagagaling na 11 na nakaroon ng Barca sa kasaysayan, matagal na ring panahon ang nakalipas. Siguradong matatandaan ito ng marami, pati na rin ng mga kabataang di napanood ang Barcang ito. Masasabi ko na sa inyo na tunay na napakasarap panuurin sila maglaro. Nandyan ang mga datos, nandyan ang makasaysayang sextuple na nakuha ni Pep Guardiola, ang talino, ang kakayahang sorpresahin ang kalaban, ang matibay na depensa, ang arkitekto na si Xavi at syempre si Messi. Masasabi ko na ito ang mga pinakatampok kahit na sa totoo lang para sa akin lahat dito ay kahanga-hanga. Pipiliin ko pa rin ang mga nabanggit ko na sayo. Isang Barca na mahusay sa opensa at syempre napakatatag at napakatibay sa depensa. At para sa paghahambing, ito ang huling Barca na nakita natin, yung nanalo ng 7-2 laban sa Newcastle, 8-3 sa serye ng Champions League. Isang Barca na naglalaro kasama na Joan Garcia, Eric Garcia, Kubarski, Gerrard, Martin at Cancelo, Bernal, Pedri at Fermin at sa harap ang mahiwagang tridente kasama sina Lewandowski at Rafinha at syempre si Lamine Martinez. Nabanggit na mas vertical ang Barca ngayon, halata naman sa resulta. Malinaw ring mas kaunti ng superstars nila ngayon. Noon pa kay Pep, nandyan na sina Messi, Xavi at Iniesta, mga manlalarong parang galing sa ibang mundo. Totoo, nasa atin syempre si Lamine, si Pedri at si Rafinha. Pero huwag kayong magduda na mas magaling na koponan ang Barca ni Pep, malinaw yan. At higit sa lahat, ang pinakakapansin-pansin ay na itong Barca ni Flick. Marahil ang pinakamahinang bahagi nila ay ang kanilang depensa. Napakalambot natin, madalas mga team na hindi naman dapat makalapit sa goal natin ay nakaka-score ng 1 o 2 goal laban sa atin. At syempre, sa average ng mga goal, makikita rin na si Flick ay medyo mas mataas kaysa kay Pep Guardiola. Si Hansi Flick ay may average na 3 goal kada laro, habang si Pep Guardiola ay 2.4 goals. Maganda rin yon, pero lamang si Flick. Hindi ito tungkol sa pagbura ng nakaraan ni Pep o pagpili lang sa kasalukuyan at hinaharap ni Flick. Kailangan lang nating maintindihan na ang football ay nag-evolve na sa mas pisikal na laro at sa matinding bilis. Si Pep ay nakaraan, si Flick ang ngayon, piliin nyo kung sino ang gusto nyo. Ito ay para lang suriin ang dalawang tunay na halimaw na ibinigay sa atin, na ibinigay noon ni Pep Guardiola at na ibinibigay ngayon ni Hansi Flick. Ang tanong ko ay, kung kailangan mo laruin ang final ng Champions, pipiliin mo ba ang 1-0 na tactical ni Pep o ang isang hypothetical na 4-3 na sobrang intense mula kay Hansi Flick? Mag-comment sa ibaba at sana nagustuhan mo ang video. Barca kahapon, ngayon at magpakailanman.